Magandang araw sa mga kapatid kong mangyan sa Mindoro, mga kapatid kong Subanin sa Zamboanga del Norte, at saka mga kapatid, kaibigan ko sa mga ate sa mga Tarim, Pangasinan. Medyo ang ulan na masyadong yelo ngayon sa US, kaya medyo maganda ng panahon. Pero malamig pa ng konti kaya nakasweater ako. Pero ang ganda ng ang araw ngayon sa dito sa tinitirahan namin sa Maine. Anyway, talagang nagagalak ako sa nakikita ko mga report ninyo sa mga manok nyo, yung marami na kayong mga manok. Talagang enjoy na enjoy ako sa mga report ni Pastor Gilbert, ni Pastor Edian, tsaka kayo diyan sa Mindoro. Wow, talaga. Kasi alam mo, yung success ninyo, success ko rin yun. Nakikita ko yung sarili ko. Kaya tuwang-tuwa talaga ako. Gusto ko nang i-remind ka sa inyo, no, na yung sistema natin na ang 10% ng inyong produkto sa manok o sa mga ginagawa ninyo, ibigay sa pastor nyo, kay Pastor Edian, kay Pastor Gilbert, no? At saka sa mga mangyan, sa inyong mga leaders diyan, no? Kasi ganyan naman talaga ang tithing. That's part of tithing, na dapat hindi lang tayo kuha ng kuha, kaya lang magbigay din tayo sa Panginoon. And the one way to do that is na magbibigay tayo sa mga leaders natin, okay? Kung pwede nyo gawin yun. Anyway, gusto kong i-share sa inyo ngayong araw yung alam mo, sa buhay natin mayroon talagang hindi naman lahat ng panahon sa buhay natin masaya. Minsan malungkot. Meron tayong kalungkutan, may depression tayo. Alam mo, nung last year pumunta ako sa Pilipinas, na-aksidente ako doon, naka-wheelchair ako. Tapos pagdating ko sa US, na-aksidente ako ulit. Dahil pumunta ko sa bundok, nadapa ako, nabali yung yung ribs ko at saka yung wrist ko, no. So na-depress ako. Lungkot ako kasi parang hindi ako makagalaw. So sabi ko sa Panginoon, gabi ito, bakit nalulungkot ako? Pwede ba tulungan mo ako sa sa kalungkutan ko ito? So anyway, nakita ko sa Bible, hindi ang malalaking tao sa Bible nalulungkot din, mayroon depression, guys, si Job. Lungkot si Job, namatay mga anak niya, tapos yung business niya nawala. Si Elijah, naku, lungkot si Elijah, luhang-luha. Si David nalulungkot din. Nakikita mo sa Psalm 6:5-7, sabi niya, I am worn out from sobbing. All night I flood my bed with weeping, drenching it with my tears. My vision is blurred. So nalulungkot siya, umiiyak siya. Si Jeremiah nalulungkot din. Si Moses nalungkot din. Malalaking tao ito. So ang kalungkutan, part ng buhay yan. So paano natin matatanggal ang kalungkutan sa ating buhay? Paano natin mababalik ang joy, ang kagalakan sa buhay natin? Paano magagawa natin yan? Kasi naman pwede na puro kalungkutan na sa buhay, di ba? Kailangan maibalik yung joy sa buhay natin. Ito nakita ko, no? Alam mo, nakita ko sa Matthew 12:30 at saka 31, nakasabi, love the Lord your God with all your heart, with all your soul. And second, love your neighbor as yourself. So alam mo, kung mahal natin ang Panginoon, at saka nagmamahal tayo sa ibang tao, babalik talaga ang kaligayahan sa buhay natin. Kasi pag nagmamahal ka, babalik yan sa iyo. Kung mahal natin ang Panginoon, kung mahal natin kapwa-tao natin, babalik sa iyo yun. Kaya babalik ang kagalakan sa buhay ninyo kung gagawin niyo yun. Kung magmamahal kayo ng kapwa-tao nyo, kung mahal yung Panginoon, babalik sa inyo ang kagalakan. So, secondly, gaya nito, i-explain ko sa inyo, no? Alam mo, nung nalungkot ako, ang ginawa ko, nag-imbita ako ng mga, nagluto ako. Lagi ako nagluluto. Every Friday, nagluluto ako. Inimbita ko yung mga estudyante sa bahay ko. Nako, gustong-gusto lang yung luto ko. So, dahil nakagawa ako ng magandang gawa sa mga estudyante, na bumalik yung joy sa akin. Nakita ko, gustong-gusto lang yung luto ko.
Kasi nalulungkot sila dahil sa malayo sa bahay nila, sa ibang bansa sila. So ngayon nilutuan ko sila ng kanin, lutuan ko sila ng maraming adobo, no. Masaya ako dahil nakakagawa ako ng mabuti sa kapwa-tao ko. Alam mo kung gagawa ka ng mabuti sa kapwa-tao mo, kung mahal ang kapwa-tao mo, kung mahal mo ang Panginoon, babalik sa iyo yung joy na 'yan. Secondly, ah, kung meron kang purpose sa buhay, babalik din ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin ng purpose, kung meron kang layunin sa buhay, hindi lang nakatunganga ka lang daan, anong gagawin ko ngayong araw. Pero kung meron kang purpose sa buhay, babalik yung kagalakan. Alam mo, si Pastor Gilbert, lagi kami nag-uusap, no? Alam mo Pastor Gilbert, naglalakad minsan 2 oras papunta sa mga tribo sa Subanin. Sabi ko, Gilbert, hindi ka ba napapagod? Ginagawa 3 times a week, no? Maglalakad ka, magmumutol ka pa, hindi ka ba napapagod? Sabi, hindi. Kasi nagdadala ako ng mga manok, nagdadala ako ng bigas, binibigay ko sa mga tribo. So masaya ako kasi gumagawa ako ng mabuti sa ibang tao, sa kapwa-tao ko, at saka mahal kong Panginoon, kaya gumagawa ako ng ganito. So kung meron kang layunin sa buhay, may purpose ka sa buhay, babalik ang Diyos sa iyo. Ganyan talaga ang buhay, babalik sa inyo. So yun ang number 2 na sabihin ko sa inyo, na kung meron kayong purpose sa buhay, babalik sa inyo 'yan. Ngayon, sa pangatlo, kailangan, para babalik ang Diyos sa iyo, kailangan makonect ka sa ibang tao. Nakalagay sa Acts 2, naalala mo in the first church sa Acts 2, no? And they devoted themselves to apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe at many wonders, signs performed by the apostles. So nag-ipon sila. Ang mga bagong Kristiyano nag-ipon, kaya bumalik ang kagalakan sa buhay nila, kahit na may persecution sila, bumalik. Ganyan din sa atin, no? Kung nag-ipon-ipon tayo, magkaibigan, magkabarkada, at saka nagmamahalan tayo, babalik ang joy sa buhay natin. So yun ang gusto kong ipahiwatig sa inyo, no? Na kung nalulungkot kayo, kung gusto niyo bumalik ang Diyos sa buhay ninyo, unang-una, mahalin yung Panginoon at mahalin yung kapwa-tao nyo. Second, kailangan meron kayong layunin sa buhay. Tanungin nyo araw-araw, Panginoon, anong layunin mo sa buhay ko ngayong araw? Sa next week, sa buong taon. So mag-pray kayo na bigyan kayo ng layunin sa buhay, ng purpose sa buhay, para babalik ang kagalakan. Tapos lastly, kailangan makisalo-salo kayo sa mga kasamahan nyo, sa mga Kristiyano na kasama ninyo, brothers and sisters. Nakikita ko yun. Nagbibisita ako sa inyo, nakikita ko yun, nagsasalo-salo kayo. Diyan babalik ang Diyos sa inyong buhay pag gumanong kayo. So tatlong things na uulitin ko. Ang pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa kapwa-tao, ang magpagkaroon ng kalayunan, number 2, sa buhay nyo. And number 3, pag-ipon-ipon na kayo para matanggap ninyo ang kagalakan ng Panginoon. Thank you very much. And I hope makita tayo. Okay, God bless you all of you.